Nahati ang daigdig ng mga immortal at demonyo. Muling umalimbukay ang maruming enerhiya. Ang apat na ugat ng immortal, Dragong Yelo, Apoy na Kirin, Phoenix ng Peach Blossom, at Kinluan. Magkakaugnay ang kanilang kapalaran. Upang makaiwas sa sakuna ng mga demonyo, tumakas sina Yunshu at Yuntao. Mga takas na naglalakbay hanggang sa dulo ng daigdig. Ang dalawang immortal na Panginoong pinag-ugnay ng tadhana ay tumahak sa liwanag upang tuparin ang kanilang tipanan. Mula rito nagsimula ang isang mapait na pag-ibigan, hitik sa paghihiwalay at pagdurusa. Ate, natatakot ako. Tao, huwag kang matakot. Bunso, kahit maubos ngayon ang lahat ng aking lakas na immortal. Hinding-hindi kita hahayaang mahulog sa kamay ng mga demonyo. 8. Muling nanghina ang iyong espiritual na lakas. Ang buto ng immortal na yelo, hulihin siya ng buhay. Matagal nang namamayani ang makademonyong enerhiya rito. Sa natitira mong lakas na immortal, hindi mo mapoprotektahan ang sarili mo at ang iyong bunsong kapatid. Matagal nang sanay kaming magkapatid na mabuhay sa gitna ng magulong daigdig. Jingheng, hindi mo kailangang makialam sa mga bagay na hindi mo saklaw. Bakit pilit pang kumakapit ang isang taong nasa bingit ng kapahamakan sa isang tiyak ng kamatayan? Magkaiba ang landas ng mga immortal at demonyo. May hangganan sa pagitan ng tao at immortal. Wala namang ugnayan tayong dalawa. Umiikot ang reinkarnasyon sa tatlong daigdig. Walang nagaganap ng walang dahilan. Ang pagkikita natin ngayon ay itinakda ng tadhana. Ano ang itinakda, tadhana? Itinakda ba ng tadhana ang ating pagkikita? Itinakda rin ba nitong hindi natin matatakasan ang ating kapahamakan? Ate, mabuti ba talagang tao ang immortal na yon? Tao, sa landas ng mga immortal, napakarami ng nagkukunwaring mabait. Huwag kang basta magtiwala kaninuman. Gumagapos sa atin ang isang sinaunang sumpa. Ang pagkakagapos ng mga banal na hayop. Sa isang espada, pinag-ugnay ang kapalaran ng Dragong Yelo at Apoy na Kirin. Lahat ng nabubuhay ay nasasaktan. Ngayon pa lamang tayo unang nagkita. Ngunit ito na ang oras ng ating pagsubok at kapahamakan. Ate, saan tayo pupunta? Hindi kaya tayo sinusundan ng immortal na yon? Ang paglapit sa lupain ng mga immortal ay magdadala lamang ng higit pang kapahamakan. Pumunta tayo sa timog kung saan walang tao. At hanapin ang lihim na lupain ng Peach Blossom. Mahirap pasukin ng makademonyong enerhiya ang lugar na ito. Maaari tayong makapagpahinga ng payapa rito ng ilang araw. Tao, huwag mong basta gamitin ang iyong lakas na immortal. Itago mong mabuti ang iyong ugat na immortal. Napakainit ng kapangyarihang ito. Tao, agad mong pigilin ang iyong lakas na immortal. Kapag tumagas ang liwanag ng immortal, maaakit nito ang mga tagalabas. Ang ganitong kadalisay na diwa ng Peach Blossom ay bihira sa buong daigdig. Sa isang liblib na lambak, may nakatagong diwata ng Peach Blossom. Paumanhin, ate. Hindi ko yon sinasadya. Naisip ko lamang kung gaano kaganda rito. Alam kong likas na dalisay ang iyong kalooban. Ngunit sa magulong daigdig na ito, ang pambihira mong lakas na immortal ay magiging hudyat lamang ng iyong kamatayan. Hindi maaaring makatawag ng pansin ang magkapatid na gaya natin. Ang Peach Blossom at malakas na hangin ay isa rin sa mga sinaunang pagkakagapos.
Huwag mong sabihing ang nilalang na naninirahan dito ay isa ring banal na hayop na ginawang sisidlan ng sumpa. Ang liwanag ng peach blossom na kanina ay pinakawalan ni Etao. Ay nakatawag pa rin ng mga tagalabas. Mukhang hindi na tayo maaaring magtagal dito. Ate, parang may tao sa kalangitan. Etao, manatili ka rito. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Susuriin ko ang paligid. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko basta gagamitin ang aking lakas na immortal. Nakuha na ang buto ng peach blossom na immortal. Huwag kang lalapit. Munting diwata ng peach blossom. Nag-iisa ka rito. Lubhang mapanganib. Ha! Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, Panginoong Immortal. Ang phoenix ng peach blossom at ang kingluan ng mahabang hangin. Isa na namang pares na ginapos ng sinaunang sumpa. Ang anyong ipinatawag niyo kanina, Panginoong Immortal. Anong uri ng espiritong nilalang ang aninong iyon? Ang sinaunang kingluan. Ang kapangyarihan ng iyong peach blossom ay likas na nakaugnay sa kapalaran. Etao, lumayo ka ng kaunti sa estrangherong ito. Ate, ang Panginoong Immortal na ito ang nagligtas sa akin kanina. Hindi mo kailangang maging mapagbantay. Wala akong balak na saktan ka. Ngunit gumagala rito ang enerhiya ng mga demonyo. Matagal nang palaboy ang magkapatid na ito. Sa huli, kapahamakan ang naghihintay. May sarili kaming pupuntahan ng aking kapatid. Hindi na kailangang mag-abala pa ang Panginoong Immortal. Panginoong Immortal na kingluan. Sana ay magkita tayong muli. Ate, mapanganib ang yungib ng mga demonyo. Kailangan ba talaga nating pumunta? Hinahabol at pinapatay tayo ng lahi ng mga demonyo sa buong lupain. Tanging sa pagsama sa hukbo ng mga immortal upang lipulin ang kanilang mga mob. Kalamang magiging ganap na ligtas. Sumunod ka sa aking likuran. Huwag na huwag kang kikilos nang hindi ko ipinag-uutos. Ang Panginoong Immortal na gumagamit ng apoy sa binya. Nasa paligid din kaya siya. Sa larangan ng digmaan ng mga immortal at demonyo, hindi mabilang ang mga mandirigma. Hindi kailangang pansinin ang mga walang kaugnayan dito. Lahat ng immortal na pumasok dito ngayong araw ay lupain ng yelo magsara. Ay! Hindi kayang pigilan ng matagal ng malamig na yelo lamang ang enerhiya ng mga demonyo. Tutulungan kita. Panginoong Immortal, bakit mo pinakikialaman ang aking kapakanan? Nakatali rito ang isang sinaunang banal na halimaw. Hindi na talaga tayo makapagtatago sa isa't isa. Sa halip na harapin ng mag-isa ang kapighasyan, mas mabuting magsanib muna tayo upang salagin ang kaaway. Bantayan mo, Dragong Yelo. Bumangon ka, apoy na kirin. Tignan mo kapag naghalo ang ating kapangyarihan. Saka lamang natin malalabanan ang kaaway. Ngunit ang bikis na ito ng magkatugmang kapalaran.
ay pawang kapahamakan lamang ang idudulot sa huli. Kapag natapos ang laban na ito, magkanya-kanya na tayo ng landas. Hindi na kailangang magkaroon pa ng anumang pagkakabigkis. Maaaring takasan ang larangan ng digmaan ngayon. Ngunit hindi ang sumpang nakaukit sa kaluluwa. 8. Parang kanina pa nakatingin sa iyo ang Panginoong immortal na gumagamit ng apoy. Huwag mo na siyang tingnan. Tapos na ang laban na ito. Umalis tayo agad dito. Eight. Kamakailan, lagi kong naaalala ang pinagmulan ng Peach Blossom. At ang Panginoong immortal na kingluan na nakilala ko roon. Sa paligid ni Panginoong Ling Xiao, rumaragasa ang napakalakas na hangin. Kung hindi siya kumilos ng araw na yon, matagal na sanang nailibing ang aking katawan sa ilalim ng kuko ng halimaw. Ako. Lagi ko siyang ninanais na muling makita. Tao. Tandaan mo, mapanganib at mabagsik ang landas ng pagiging immortal. Sa magulong daigdig na ito, ang pinakamahirap pigilan ay ang damdamin. Ang mahulog ang loob. Bakit mali ang pagkakaroon ng damdamin? Ang sinaunang sumpa ay bumabalot sa mga tagapagdala ng apat na banal na halimaw. Kapag nahulog sa pag-ibig ang mga taong pinagbigkis nito, sunod-sunod na darating ang mga kapighesyan. Taglay mo ang ugat ng diwata ng Peach Blossom Phoenix. Hindi dapat basta-basta ipagkatiwala ang laman ng iyong puso. Ngunit hindi ko mapigil ang mga saloobin sa aking puso. Ate, ano ang iniisip mo? Heh. Wala iyon. Hindi pa nagwawakas ang laban na ito. Dapat tayong manatiling mapagbantay sa biglaang paglusob ng lahing demonyo. Isinasa puso ko ang bilin mo, ate. Ngunit kung itinadhana na ng langit ang ating pagtatagpo, makapagtatago pa ba talaga tayo mula rito? Maaari nating maiwasan ito ng ilang sandali. Ate, dumating na ang buong pangunahing hukbo ng lahing demonyo. Higit na makapangyarihan ang mga halimaw na ito kaysa kahapon. Hindi sila kayang salagin ng karaniwang salamangka ng mga diwata. Sa pamamagitan ng sagradong pinagmumulan ng apoy ng Panginoong Diwata ng Apoy. Ngayon, kayo ay mapaparam sa aking harapan, lahing demonyo. Yamang hindi kayo kayang pigilan ng karaniwang liyab. Ipapatawag ko ang apoy na kirin na nakatalaga sa aking kaluluwa. Napakamarinal ng banal na halimaw ng Panginoong Diwata. Ang sinumang lumusob sa lupain ng mga diwata ay ililibing sa ilalim ng apoy na lumalamon sa kalangitan. Nakita mo naman ang lahat kanina. Ito ang dragong yelo at ang apoy na kirin. Kapag ginamit ang kanilang likas na kapangyarihan, magigising ang sumpang nakatali sa kanilang kapalaran.
Ang pinuno ng banal na halimaw ng apoy ay mamamatay sa araw na ito. Sa huli, walang sinumang makatataka sa itinakdang kapalaran. Nagyelo ang libu-libong milya sa ilalim ng hamog ng yelo. Umalingaw-ngaw. Heh! Ginamit mo talaga para sa akin ang kapangyarihan ng iyong dragong yelo. Hindi na kailanman mababali ang sumpang ito. Ayaw ko lamang masaksihan ang pagkamatay ng isang diwata ng walang kabuluhan. Walang kinalaman dito ang pagkakagapos ng ating mga tadhana. Sabay na nagpakita ang dragong yelo at ang apoy na kirin. Ang tatak ng sumpa sa tatlong daigdig ay tuluyan nang nagmarka sa ating mga kaluluwa. Mula ngayon, walang katapusang susulpot ang mga kapighatsyan ng kapalaran. Nagtapos na ang laban na ito. Pagkatapos, alis ako kasama si Yuntao at maglalakbay sa malayo. Hindi na muling makikipagtagpo sa mga Panginoong Diwata. Kung gayon, maging ang mga taong tunay na umibig, ay hindi makatataka sa gapos ng itinakdang kapalaran. Mahusay mong naipamalas ang salamangka kanina. Hindi mo kailangang magpanggap na matatag. Salamat sa unos ng Panginoong Diwata na kumulong sa mga halimaw. Kaya malaya akong nakalaban. Maraming salamat sa iyong pagdating sa tamang oras, Panginoong Diwata. At sa pagliligtas sa akin at kayong tao. Nawasak na ang lupain ng Peach Blossom. Tungkulin lamang nating magtulungan. Lalo na ngayong nililigalig ng lahing demonyo ang tatlong daigdig. Iisa ang puso ng lahat ng diwata. Nagtipon na ang mga pinuno ng apat na banal na hayop. Ganap nang nabuo ang sumpa. Waring tayong apat ay hindi rin makatataka sa ugnayang itinakda ng kapalaran. Mahiwaga at tuso ang masasamang salamangka ng lahing demonyo. Mahirap magtagumpay sa isang matagalang labanan. Ayon sa alamat, sa silangang lupain noong sinaunang panahon, may nakatagong sinaunang banal na kayamanan sa guho. Maaaring iyon ang makapipigil sa lakas ng demonyo. Mahirap magtagumpay kung nag-iisa lamang. Kung tayo ay maglalakbay ng magkakasama, mapangangalagaan natin ang isa't isa. Panginoong Lingxiao, maglalakbay tayo ng magkasama mula ngayon. Hihingi pa ako ng iyong tulong. Hindi na kailangang magpasalamat. Mahaba at malayo ang ating paglalakbay. Ako mismo ang mag-iingat at magtatanggol sa iyo. Noong una, ipinilit mong maglagay ng hangganan sa pagitan natin. Ngayon, nagmamadali kang maglakbay kasama ang iyong bagong kasamahan. May pagsisisi ka ba sa iyong puso?
Tanging upang labanan ang lahi ng mga demonyo. Wala nang iba pang kaugnayan. Kung maaari lamang sanang magpatuloy ang landas sa harapan. Sapat nang maglakbay tayong magkatabi. Sa magulong daigdig ng mga banal, panandalian lamang ang kapahingahan. Huwag kang malunod sa sandaling ganda ng tanawing nasa iyong harapan. Binalaan ko si Yuntao na huwag magkimkim ng labis na pagnanasa. Ngunit nang lumipad akong balikat sa balikat kasama niya, hindi ko napigil ang pintig ng aking puso. Ang sumpa ay nakapulupot sa amin. Habang lalo akong nahuhulog ang loob, lalo namang nagiging masakit ang mga pagsubok sa hinaharap. Pagkatawid sa kabundukang ito, naroon ang lupain ng mga sinaunang guho. Ngunit ang paligid ng mga guho ay nababalot ng enerhiyang demonyo. Tiyak na may nakatalagang mga demonyo roon. Gaano man ito kapanganib, kailangan nating matagpuan ang banal na kayamanan. Mahal na senyor, maganda ba ang mga bulaklak ng peach na ito? Napakarami ng tanawin sa buong daigdig. Ngunit walang makapapantay sa taong nasa aking harapan. Tignan mo, unti-unti nang umuusbong ang pag-ibig ni na Yuntao at Ling Xiao. Ngunit nasa harapan nila ang gapos ng mga banal na halimaw. Marahil, kapwa magtatapos sa kapahamakan ang dalawang magkasintahan. Ang tanging nais ko ay matapos na ang malaking digmaan. Upang madala ko si Yuntao at mahanap ang isang tahimik na peach blossom na lupain kung saan mamumuhay kami ng payapa. Sayang, ang pagkikita natin ay dapat sana ay isang biyaya. Bakit kailangang paulit-ulit kaming paghirapan ng tadhana? Malamig ang hangin sa gabi. Taglay mo ang ugat ng yelo bilang isang banal na nilalang. Kaya pinakamadali kang dapuan ng lamig. Bakit hindi ka muna bumalik sa lindu upang magpahinga? Kahit ipikit ko ang mga mata ko, hindi ako mapalagay. Mapanganib ang mga guho sa ating daraanan. Hindi pa nalilipol ang lahi ng mga demonyo. Hindi ako maaaring magpabaya. Bilang pinakamataas na pinuno ng apoy, ako ang sisidlan at itinakdang Panginoon ng apoy na kirin. Mula pa sa pagsilang, pasan ko na ang napakabigat na pananagutan ng buong daigdig ng mga banal. Sa loob ng 1,000 taon, pinuksa ko ang mga demonyo at binantayan ang mga hangganan. Tinupad ko ang kalooban ng langit ng walang kahit kaunting pansariling hangarin. Kahit malagas man ang aking kaluluwa. Kahit pasan ko ang sumpa. Wala akong magagawa kundi magpatuloy. Wala nang daang maaaring balikan. Kaya ang 1,000 taong landas ng isang banal na Panginoon ay isa rin palang tanikala at kadena sa katawan. Ang pagkakagapos nating dalawa ng mga banal na halimaw ay pawang bilangguan ng itinakdang kapalaran. Ang dragong yelo ay malamig at nag-iisa. Ang apoy na kirin ay sinusunog ang sarili upang tumawid sa mundong ito. Likas na magkasalungat ngunit kapwa nagbibigay buhay. Magkaugnay ang aming mga tadhana. Hindi ko pasan ang dakilang pananagutan ng lahi ng mga banal, kundi ang dakilang kabutihan para sa lahat ng nilalang. Sa gitna ng pagkalunod ng mundo sa kabuluhan, ako, si Yunshu, ay isa lamang ang pinanghahawakan sa buhay na ito. Ang mapangalagaan si Yuntao upang siya ay mabuhay ng ligtas. Siya ang tanging kaanak ko sa mundong ito. At siya rin ang taong ipagtatanggol ko sa kabila ng aking banal na kapalaran. Kahit suwayin ko ang langit at labanan ang tadhana, nauunawaan kita. Sa wari ay malamig ang iyong damdamin. Ngunit sa kaibuturan, higit kang matapat kaysa kaninuman. Kung hindi lamang tayo nakagapos sa sumpa at tanikala, napakalaki ng nais kong hindi ito tawaging tadhana. At makatayo sa tabi mo. Ngunit hindi ito ipinahihintulot ng langit. Mahirap wasakin ang sumpang ito. Habang lalo kang nagmamalasakit, lalo namang nagiging malupit ang pagsubok. Kapag nag-ibigan ang mga banal na halimaw, tiyak na parurusahan sila ng langit. Mula pa sa sandali ng una nating pagkikita, matagal nang isinulat at tinatakan ang wakas. Ang mga bulaklak sa gubat na ito ay higit na marikit at masigla kaysa sa lihim na lupain ng peach blossom. Ha! Kung ito ang iyong nais, kapag muling nanaig ang kaayusan sa magulong daigdig, hahanapin ko sa buong 3 daigdig ang bawat tanawin ng maririkit na bulaklak para sa iyo.
Ha! Dahan-dahan ka sa paglakad. Mabakbak ang daraanan sa unahan. Huwag kang magmadali. Maraming salamat, mahal na senyor. Muli mo na naman akong iniligtas. Boba mong bata. Boba mong yun tao. Sa mga darating na araw, huwag kang magpapadala sa pagkagambala. Ako. Nauunawaan ko na. Umiihip ang hangin sa mga bulaklak ng peach. Lumalim na ang ugat ng pag-ibig. Habang higit tayong nag-iingat at nagsasama ng buong lambing. Lalo namang sa sakit at magiging mahirap tiisin ang kaparusahan ng langit sa hinaharap. Ang malalim na pag-ibig ay hindi nagtatagal. Mahirap takasan ang itinakda ng kapalaran. Sa buong buhay ni yung tao, hindi niya kailanman matatakasan ang pagsubok ng pag-ibig. Kung maaari lamang itong manatiling ganito magpakailanman, na ang hanging malaya ay lagi mong kasama. At sa bawat taon ay masaksihan ang mga bulaklak ng peach, sapat na yon. Sa marahang ihip ng malinaw na hangin, sa katahimikan ng lahat ng nilalang, at sa sandaang taong kapayapaan. Sa wakas, magwawakas din ang magulong daigdig. Ito ang kapayapaang hindi namin kailanman. Nangahas hilingin niyon tao at ako. Napakabihira ng panahong payapa ang mga bundok at ilog. Sa mga darating na taon, sa bawat araw at bawat taon, sasamahan kita. Sa natitirang buhay sa gitna ng magulong daigdig. Kung kasama ko ang isang mahal na senyor. Iyon na ang ganap na katuparan. Ang sumpa ay nakapulupot sa aking katawan. Ako ay dating nasa bingit ng kapahamakan. Ngunit nakilala kita. Sa buong buhay ko sa bingit ng kapahamakan, ikaw ang aking lambing. Yamang ito ang tanikalang itinakda ng kapalaran. Hindi na ako muling tatakas. Kahit gaano karami ang mariringal na tanawin sa mundo, hindi nito matutumbasan kahit katiting ang iyong mga mata at kilay. Kung makakasama ko ang mahal na senyor at ang hanging malaya, magiging walang pagsisisi ang buhay niyong tao. Batid kong ang kapayapaan ay isang guni-guni lamang. Samantalang ang kaguluhan ay tunay. Ang malalim na pag-ibigang nagaganap sa sandaling ito, ay siyang huling kaloob ng kapalaran sa atin. Ang huling lambing na ipinagkakaloob nito. Hindi mawawasak ang Panginoon ng demonyo. Hindi mapuputol ang sumpa. Ito ang kapahamakan ng pagkakagapos sa banal na halimaw. Hindi ito itinakda ng kalooban ng langit, kundi bunga ng mapanirang ugat ng Panginoon ng demonyo. Wala tayong magawa laban dito. Ang lahat ng kapighasyan ay mga sangay lamang ng panlilinlang ng demonyo. Kaya pala ang sinaunang sumpa ay hindi dahil malupit ang kalooban ng langit, kundi dahil ang natitirang ugat ng Panginoon ng demonyo ay nakapulupot sa tatlong daigdig. Ginamit nito ang pagkakagapos sa banal na halimaw upang puksain ang pag-ibig ng mga immortal at ubusin ang kanilang kapangyarihang espiritual. Ang sining ng apat na panig ay isang sinaunang, banal na sandata na nagtatatak sa pinagmulan ng Panginoon ng demonyo. Ito ang tanging pagkakataong mapuksa ang kaguluhan. Matagal nang nadurog at nagkalat ang aklat ng apat na diwa. Ang lahat ng bahagi nito ay nawala sa lupain ng kapahamakan.
Sa loob ng sinaunang mundo ng kawalan na libu-libong taon nang umiiral. Iyan ang pinakamapanganib na lupain ng kamatayan sa tatlong daigdig. Naipon doon ang enerhiyang demonyako sa loob ng 10,000 taon. Tanging kapag nakumpleto ang mga diwang banal. Sa katuluyang mapuputol ang sumpa. Kapag kapalit nito ay tunay na kapayapaan sa tatlong daigdig. At tunay na kalayaan sa pag-aalala para kayong tao. Sa pagpasok sa mundo ng kawalan, 9 na kamatayan ang naghihintay sa bawat isang buhay. Kung ayaw mong sumama, maaari akong magtungo roon ng mag-isa. Ang gapos ng kapalaran ay nag-ugnay sa ating dalawa. Kung pupunta ka, sasama rin ako. Kamatayan lamang ang nasa hinaharap. Lubhang mapanganib. Habang narito ang mahabang hangin, wala akong kinatatakutan. Sasamahan kita sa paglalakbay. Ang panandaliang kapayapaan sa magulong daigdig ay isa lamang ilusyon. Hanggat hindi napupuksa ang ugat ng demonyo, hindi kailanman magwawakas ang sumpa. Kaming 4 na tagapagdala ng mga diwang banal. Ang siyang tanging makapaglulutas sa kabuluhang ito. Sa halip na habang buhay na makulong sa kapalaran. At magdalamhati sa walang hanggang dalamhati. Higit na mabuting suungin natin ang panganib. Kapalit ng walang hanggang kapayapaan sa tatlong daigdig. Gamit ang kapangyarihan ng 4 na diwa. Hahanapin natin ang mga diwang banal ng 4 na panig. At lalampasan ang 10,000 kapahamakan. Ito ang pasukan ng mundo ng kawalan na hindi natutunton sa loob ng 10,000 taon. Ang pinakamasamang lupain ng kamatayan sa tatlong daigdig. Sa likod ng pintuang ito ay nakapirmi ang enerhiyang demonyako sa loob ng 10,000 taon. Itinatago nito ang aklat ng 4 na diwa. At itinatago rin nito ang wakas nating 4. Kailangang tumugon ang pintuang ito sa nagkakaisang pinagmulan ng kapangyarihan ng 4 na diwa. Walang maaaring mawala ni isa. Tanging tayong 4 ang makapagbubukas sa mundo ng kawalan. Ibig sabihin, mula sa sandaling mabuksan ang pintuan, wala na tayong daang maaaring balikan. Lahat pumwesto na. Pakilusin ang sariling kapangyarihang immortal. Buksan ang pintuan at pumasok sa kawalan. Walang pagbabalik sa hinaharap na ito. Ngayon, bumangon ang 4 na diwa mula sa kawalan. Hindi namin isasaalang-alang ang utos ng langit. Ang tanging hangad namin ay maligtas ang lahat ng nilalang sa kapahamakan. Saan ka man magtungo, doon din ako pupunta. Pagkapasok sa kawalan, walang sinumang makapagsasabi kung gaano ito kapanganib. Ano man ang kapighatiang naghihintay sa ating hinaharap. Ako ay magbabantay sa iyo at sa iyong peach blossom magpakailanman. Habang narito ako, hindi matatakot si yung tao sa 10,000 kapahamakan. Kung itinakda ng kapalaran na walang lunas ang kapighatiang ito, sasamahan kitang bumagsak sa kailaliman. Nakakakilabot ang lamig na ito. Kapag tumapak dito ang karaniwang immortal, sa isang kisap mata ay magyelo at madudurog ang kanilang kaluluwa. Ang unos ng yelo at nyebe ay 10,000,000 ulit na mas matalim sa kapangyarihan ng nagyelong yelo na nilinang ni ate. Ang pagsubok na ito ay ang dagat ng pinakamalalim na yelong nagyelo. Pinipigil nito ang lahat ng mahikang immortal. Tanging ang sarili mong kapangyarihan bilang dragong yelo ang makapipigil sa nagyelong hamog na ito. Alam ko. Ipagkatiwala mo sa akin ang pagbubukas ng daan. 10,000 linang hamog at lamig.
Pakinggan mo ang dagundong ng dragon upang payapain ang dagat at buksan ang daan. Huwag mong piliting tiisin ito. Kapag bumalik ang pinsala sa'yo, ako ang haharang. Hindi mo kailangang ubusin ang iyong kapangyarihang immortal para sa akin. Kaya ko pa. Hindi ko kayang makita kang magdusa kahit katiting na kirot. Sina ate at ang mahal na Senior Jingheng ay palaging nagsasagip sa isa't isa. Mag-ingat tayo sa isa't isa. Makamandag ang lugar na ito, gayon din ang lambak na ito. Ang karaniwang immortal ay agad matutupok hanggang maging abo. Napakamapanganib at napakalupit ng apoy na ito. Ang ating mga bulaklak ng peach sa gitna ng hangin at ulan. Hindi magtatagal ang ating sining na immortal. Nagngangalit at nawala ng kontrol ang apoy mula sa kailaliman ng impyerno. Tanging banal na apoy ng aking apoy na kirin ang makapipigil sa apoy ng mga demonyo. Manatili kang mahigpit sa aking tabi. Huwag na huwag kang lalayo. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng yelo upang tulungan kang mapigil ang matinding init. Magtutulungan ang yelo at apoy. Saka lamang tayo ligtas na makalalagpas. Nasasakupan ng kirin. Tupukin hanggang sa maabo ang hadlang ng mga demonyo. Jing Heng. Sinabi ko na magtutulungan ang yelo at apoy. Hindi kita hahayaang harapin mag-isa ang kapahamakang ito. Sa dagat ng hamog yelo, ako ang mag-ingat sa'yo. Ang nasasakupan ng makalangit na apoy. Ipagpalit mo ang iyong pwesto at makipagtuwang sa akin. Kung gayon, ito ba ang tinatawag na kapalaran? Ang pormasyon na ito ay puno ng mahika ng ilusyon, tinatangay ng marahas na hangin sa bawat siwang. Kapag minsan ka nang nahila sa alimpuyo, makukulong ka sa sariling huwad na panaginip. Ang kapangyarihan ng hangin ang pinagmumulan ng maze na ito. Ang ating sining na immortal ng yelo at apoy ay makapagtatanggol lamang sa maikling panahon. Hindi nito lubusang mababasag ang hadlang ng ilusyon. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi ka masasaktan ng naggangalit na hangin kahit bahagya. Nagtitiwala ako sa iyo. Sakyan ang hangin kasama ng kingluan. Wasakin ang hadlang ng ilusyon.
Gaano man karami ang panganib at naggangalit na hangin sa ating daraanan. Lagi akong haharang sa iyong harapan. Hindi ako hihiwalay sa iyo kahit isang hakbang. Basta't makasama ko ang mahal na senyor na immortal. Kahit gaano kakahindik ang maze, hindi ako matatakot. Si Ling Xiao at Yuntao ay katulad din nating dalawa. Handa silang pasanin ang bawat panganib at kapahamakan para sa isa't isa. Ngunit nauuna sa atin ang propesya sa batong hangganan. Sa bawat lalim ng pag-ibig, lalo ring bumibigat ang kapahamakan. Ito ang ilusyong lumalamon sa puso. Palalakihin ng halimuyak ng mga bulaklak ang pag-ibig at pagkahumaling. Kapag tuluyan kang lumubog, mananatili kang bihag sa dagat ng mga bulaklak. Wala nang makatatakas. Masyado nang malalim ang pagkakabuhol ng yelo, apoy, hangin, at mga bulaklak ng peach. Ang ating pagmamahalan ang siyang mga kahinaan natin. Madali itong mapasukan ng enerhiya ng demonyo kapag tayo ay nanghina. Nililigalig ng demonyo ng puso ang ating diwa. Kung hindi na ito kayang suportahan, tumigil ka. Ako ang magbabahagi ng iyong pasanin. Isinilang ang bulaklak ng peach mula sa pusong dalisay. Tanging kapangyarihan ng Peach Emperor ang makagagawa nito. Kaya nitong dalisayin ang kakaibang hadlang ng demonyo sa puso. Paglaganap ng mga bulaklak ng Peach Emperor. Tahimik na dalisayin ang demonyo ng puso. Pinaghirapan mo ito. Mag-isa mong dinalisay ang buong dagat ng mga bulaklak na pusong pula. Sa piling mo at ni Ate, Jinheng, hindi ko nararamdaman ang pagod. Hindi ko man lamang namamalayan ang aking kapaguran. Ang pag-ibig ay isang pagkakabuhol. Hindi ito tanikala o posas. Kaming mga immortal ay makalulutas lamang nito sa pamamagitan ng pagbabantay sa aming puso. Basta't iisa ang puso naming apat. Kahit gaano kalakas ang demonyo ng puso, hindi kami nito makukulong. Nalampasan na natin ang apat na pagsubok. Nasa unahan natin ang aklat ng apat na diwa. Ngunit hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Buhay ba ang naghihintay o kamatayang wala ng takas?